Nagbabala ang Securities and Exchange Commission at pulisya sa publiko kaugnay sa mga online scam ngayong holiday season. Yan ang tinutukan live ni Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Adrian? Yes mga kapuso, ito nga warning ngayong holiday season kung saan may mga natatanggap na mga bonus at ekstrang pera. Ang ating mga kapuso, nagbabala ang mga otoridad na maging mapanuri at mag-ingat laban sa mga scam. Dati na raw naengganyo ng kanyang nakilala sa social media si Jessa na mag-invest sa isang online business. Upang makapag-register ay nagbayad pa daw ito ng 300 pesos. Pero para makakuha naman raw ng komisyon, kailangan pa raw nitong magbayad ulit ng 1,000 pesos. Dito na raw ito kinutuban kaya hindi na siya nagpatuloy pa sa nasabing online business. I-block na. Kung hindi mo na i-block, sige yun na. Minsan na ring nabiktima ng online scam ang 31 anyos na si Mark. Ang perang matagal nang pinag-ipunan, naglahong parang bula. Kaya naman... Yes po, maingat na po ako kaya hindi na po ako nagtitiwala sa mga online. Ang 42 anyos naman na si Annalisa, aminadong muntik-muntik na rin kumagat sa mga umano'y online investment. Kalimitan nga po yung mga Bitcoin, yung mga ganon. Yung po nag-message sa akin. Kung mag-i-invest ka daw po ng ganong at ang return daw po ay malaki. Makailang beses naman daw nakatanggap ng mga mensahe ang magkakaibigang Alexane at Madeline na sa tingin nila ay scam dahil wala naman daw silang sinasalihang pa-contest. Tingnan lang mo, good me, kaya nga kabalo sila sa mga number. Wala nga mo ko, gina-ignore naman mo. Ayon sa Securities and Exchange Commission, iba't iba ang modus ng panloloko kung saan karamihan ay idinadaan sa online ang pamimiktima. Hindi mo kilala kung sino hahabulin mo. Na-encounter mo sa internet, gumagamit ng mga ibang pangalan, paano mo matitrace, ganyan, mga numbers lang. Kaya payo ng SEC na maging matalino o mapanuri sa mga ganitong modus. Huwag daw agad maniwala sa mga matatanggap na mensahe lalo na kapag humihingi ng personal na impormasyon sa text o email. Mahigpit na ipinagbabawal ng SEC ang anumang transaksyon na may kinalaman sa depository banking at maging ang mula sa transferring, disposing and conveying ng related assets. Ang SEC po ay patuloy na nagpapaalala sa ating publiko na mag-iingat sa mga ganitong klase na mga investment offers. Ito, lalo-lalo na yung mga investment scams, laganap yan sa internet. Sa mga naisa lang mag-invest, siguraduhin daw na na-check na at na-verify ng website o mobile app ng SEC kung registered at may lisensya ang korporasyon o mga individual na kumukolekta ng pera. It's important na even though nagpakita ang isa ka corporation o registration documents, mas better gapon mo check with us. Maging ang pulisya ay nagpapaalala rin sa mga posibleng pambibiktima ng mga scammer lalo na ngayong holiday season. Ilang case folder na raw ang hawak ng NBI Naga District Office. Halos doble raw ito ngayong Disyembre kung ikukumpara noong mga nakaraang buwan. Ang mga reklamo halos lahat tungkol sa investment scams. Magkakaibang taong sangkot pero modus at paraan halos magkakapareho. Ini-entice yung mga investors na malaking halaga and then afterwards, sa mga una, magpe-pay out sila para siguro part ng ano nila yan para ma-entice ka. Ang sino mang masasangkot sa online scam ay paglabag sa Section 8 ng RA 8799 o Security Regulation Code. Ilang kumpanya na nasangkot sa online scam ang naisyuhan na ng cease and desist order ng SEC. Cecil, mga kapuso, panawagan na nga ng SEC sa publiko na huwag na sanang isugal pa ang mga bonus na natatanggap na o di kay matatanggap ngayong holiday season. Bagos, mga kapuso, ay ilaan na lang daw ito sa mga pangangailangan, di kaya sa pagkain ng pamilya o di kaya ipunin at palaguin. Cecil, Merry Christmas! Merry Christmas at maraming salamat, Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas.